Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to express my thanks and appreciation 'no, sa mga followers po natin, sa mga viewers po natin 'no, dito sa ating video, sa ating pong channel. Thank you very much 'no, particularly those who nag-follow na po 'no, sa ating pong bagong channel po sa Facebook 'no, Batas Pinoy po. So kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa atin sa Facebook, ay pakipuntahan po ninyo ang bagong page po natin 'no, kabubukas lang po nito, and it will be very appreciative po 'no, kung mabigyan po ninyo ang suporta ang ating bagong account po dito sa Facebook. Of course, sa mga viewers po natin sa YouTube, marami pong salamat. Mga subscribers po natin, mga likers po natin, thank you very much. Alright, maraming pong salamat. Okay, 'wag na tayong patagalin pa 'no, ang ating pong pag-uusapan. Ang ating pong topic 'no, sa video nito may kinalaman po 'no, sa sulat po sa'tin ni Villamor Montaniel, alright. Sabi kasi niya dito sa'tin, okey, ito may kinalaman sa right of way na di umano ay dati naman ay nakakapasok sila kasi nasa interior sila nakatira, and then, all of the sudden, without notice daw po even sa kanilang barangay ay binakunan na daw po ang kanilang dinadaanan. So ang issue kasi dito ngayon, may basehan ba ang pagbabakod ng right of way na di umano ay ginagawa ng isang nagsasabing sila yung may-ari ng lupa, alright? So, okay. Anyway, basahin po natin yung kanyang sulat, okay? Sabi niya, "Attorney, yung right of way po namin lumiit. Papasok sa looban dati po nakakapasok ang tricycle, saka kulang po. Tapos nagpabakod na po sila at hindi naman po sila nagpaalam sa barangay namin. Ah, Saka raw nila sila magpasukat, ayaw daw nila magpasukat din po ng lote basta na lang naglagay sila ng bakod, at tapos wala na daw pakialam ang mga taga-interior po sa lugar po namin. Ang sukat ng right of way po sa papasok sa interior po, attorney, marami pong salamat." Okay. So, I think sumulat din ito, pangalawang sulat nito sa atin 'no, but similar din po ang kanyang concern. Okay, una po, napag-usapan na natin yung tungkol sa right of way 'no. Ang right of way katulad nito 'no, ay contrary to their conception 'no, pagkaalam ng iba 'no. Ang right of way ko kasi, kaya right of way yan, may pinaghugutan yan. Either yan ay ibinigay by way of donation, o yan ay maaaring binili, or maaaring nagkaroon ng compulsory subject sa compulsory easement o right of way 'no. So dito sa sulat nito, kung talagang right of way yan, ay makikita naman ninyo na ano bang pinagbabasihan nung sinasabing may-ari o nagpabakod, okay? Dapat magpakita siya ng titulo, magpakita siya ng anumang kasulatan o deed of sale o nagkaroon ba ng donation na kini-claim niya ngayon yung right of way. Na dati ay kamo ay committed na 'no, dati 3 meters more or less, ngayon committed na nakakapasok ng tricycle, but it appears na hindi na po. Una, ang alamin ninyo is merong bang legal na pinagbabasihan ang kanyang pagbakod o pag-reduce ng inyong dinadaanan ng tao. So, i-check po ninyo yan. Dapat magreklamo kayo 'no, sa inyong barangay para mapatawag yan. At 'pag dun sa barangay, ipakita niya yung kanyang katibayan. Ano ba ang legal na pinanghugutan niya dun sa right of way. Ngayon 'pag walang mangyari doon sa barangay, abay humingi kayo matapos ang 3, 4 na pagdinig, ay humingi kayo ng certificate to file action upang sa gano'n ay makapag-file kayo ng reklamo 'no, for the abatement of public nuisance. Kasi ito, kung talagang right of way nito, at nakikinabang dito ay ang mga residents 'no, do'n sa inyong community, abay hindi naman po basta-basta niya isaraydo. Maliban na lang, ito tandaan po natin, maliban na lang kung siya yung may-ari ng lupa. Kung lalabas na siya yung may-ari ng lupa 'no, ay may karapatan po siya na isarado po ito. Kahit na sabihin po natin, "Ay tagal na namin ginagamit 'yan, 10 years na, 20 years na namin ginagamit 'yan." Wala namang problema, hindi po. Ang right of way po 'no, lalo na pagdaanan sa lupa po,
ay it is not subject to prescription tulad ng sinasabi natin because this is a discontinuous and non or even apparent easement, no? Discontinuous, whether apparent or non-apparent easement po is not subject to prescription. Kasi yan ay depende po yan sa acts of men. So pag sa ganyan po, no, ay pag sa'yo talagang may-ari, karapatan po ng may-ari na either isara, walang papapasukin sa kanyang property. Kahit na sabihin natin na matagal na itong ginagamit ng mga taga doon, no? Kasi hindi po subject to prescription yung tinatawag nating discontinuous easement, and this only be acquired, no, by way of title. Pag sinabing title, it could be by sale, by donation, or naging subject ito sa compulsory easement. Okay? So yan ay magiging basihan ninyo na ngayon. Kung ayaw niya magpasukat, pag magreklamo na kayo sa korte, maaaring i-compel ninyo at mapipilitan din magpasukat yung nagpabakod, no? Kasi kailan patunayan niya na siya yung may karapatan, no? Diyan sa lupa na binabakuran niya. Kasi tandaan po natin, no? Maaari lang ang isang may-ari ng lupa, okay? Ma-compel lang niya. Pag sinabing ma-compel, no? Mapilit lang siya na magbigay siya o magbenta, no? Dalawa lang, either magbenta, mag-donate siya ng lupa sa mga tao roon sa looban kung siya yun ay may-ari ng lupa, okay? Na siya yung nagbenta ng lupa sa mga taong ito at hindi niya binigyan ng right of way. In this particular case, no, ay pwede siyang ipilit, no, i-compel na magbigay ng right of way, no, na libre. Kasi siya yung may-ari ng lupa na nakapaligid sa kanya. Siya yung nagbenta, no? Ay in this way, no, obligado siya magbigay ng daanan papunta sa the nearest public highway. However, kung hindi naman siya yung nagbenta ng lupa, okay? At siya yung may-ari ng lupa, no? At yung nakatira doon ay wala silang madadaanan pa patungo sa pinakamalapit na public highway, abay pwede pong papasok dito yung tinatawag nating compulsory easement na kung saan ay mapipilitan po yung may-ari na pagbilhan, no? O magbigay ng donation o payagan yung mga nakatira doon na magkaroon sila ng access papunta sa pinakamalapit na public highway. Of course, base yon sa list prejudicial doon sa may-ari ng lupa. And then, dapat bayaran din siya. Okay? So, hindi po libre ang right of way, ha? Tandaan natin, libre lang yan kung, ulitin po natin, kung yung may-ari ng lupa na nagbenta, no, marami siyang pinagbentahan, at siya yung may-ari din, pag-ari niya yung lupa na nakapaligid, no, doon sa area na siyang walang maibang madadaanan papunta sa nearest public highway. So, siya yung seller ng lupa o siya yung donor, no, nag-donate siya, obligado po siya na magbigay ng daanan o right of way doon po sa mga nakatira doon. O tinatawag natin dyan ay yung mga dominant estate po, no, doon sa lupa niya. Obligasyon po niya yan. Ulitin po natin, hindi maaring pilitin yung may-ari ng lupa na magbigay ng right of way or daanan. Okay? Dapat bilhin ito. Nasa kanya yun. Okay? So, mapipilit lang siya na magbenta o magbigay kung siya yung may-ari ng lupa at nagbenta siya, pinagbentahan niya, no, ay yung mga tao na walang madadaanan, no, sa malapit na public highway dahil siya din yun yung may-ari. Alright? So yan, tandaan po natin. Another situation, kung yung mga nakatira doon sa community, okay, at hindi nila kasalanan na wala silang madadaanan, no, ay maaari ding i-compel yung may-ari, no, yung lupa na madadaanan nila papunta sa pinakamalapit na public highway, no, pero dapat ay bilhin nila, okay, based on the fair market value. Okay? So, gaano kalaki, gaano kaluwang, ay depende po yan sa actual needs po ng gagamit po dito. And of course, doon din po base sa kasunduan niya ng may-ari ng lupa at sa gagamit po nito. So, okay. So, I hope nabigyan natin ng liwanag yan, no? Sa sulat po sa atin, no?
at ito ay sang-ayon din yung sinasabi natin dito, no? Ay in accordance with the rule on compulsory easement, no? Sa ilalim po ng Article 649 ng ating Civil Code of the Philippines, no? Article 650 of the Civil Code of the Philippines po, no? Nandyan po, no? At saka Article 652, no? Ng Civil Code of the Philippines. Yun po ang mga basihan sa sinasabi po nating kung kailan maaaring i-compel yung may-ari na magbenta, mag-donate, o magbigay ng right of way. Okay? So I hope maliwanag po yun. Alright? So, okay. So, bago tayo magpatuloy, no, I would like to extend my appreciation, no, doon sa ating mga subscribers, sharers po, no, likers po dito sa ating mga videos dito po sa YouTube channel po natin. Marami pong salamat, no, sa inyong pagsuporta. Pag hindi po sa suporta ninyo ay pa, hindi na po siguro tatagal dito sa ating channel, no. Marami pong salamat sa pagtulong po ninyo sa inyong lingkod na mapalawig pa natin, no, ang ating advokasya by sharing our videos to your friends, neighbors, kakilala po ninyo, kamag-anak po ninyo because they too may benefit, no, from the discussions what we have. As we said, lamang na ang may alam sa batas. Of course, good news po, no, sa mga viewers po natin, sa mga followers. Thank you po, no, sa mga nag-response po sa ating request, no, sa pananawagan po natin. Sa hindi pa po nakakaalam, kakapabukas lang po ng ating Facebook page, no, ng Batas Pinoy. So kung hindi pa po kayo followers na pag-subscribe, no? At kayo may account po sa Facebook or you could spread out the news, no, sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala, or it could be your neighbors na ang Batas Pinoy po ay nasa Facebook na po, no? So you could go to our channel, no, Batas Pinoy po, may page po tayo doon, and we can have perhaps a closer or more interaction. Madadagdagan po ang ating plataforma, no, na kung saan ma-reach out po natin ng ating mga kababayan, no, na maibigyan po natin ng, ah, ng legal na impormasyon o kaalaman, no, tungkol po sa samot-saring mga issues na darating po sa ating buhay. Okay, hanggang dito na lamang muna tayo. And thank you again, no, sa mga viewers, likers po natin, subscribers. Alam na po kung sino kayo, lalo na po yung hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you very much sa mga nagpa-follow po sa atin sa ating bagong account sa Facebook. Maraming salamat po. Paki-spread out po ninyo ang good news. Okay, and I hope to see you again in the next video po natin. Maraming salamat and God bless.